Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Daloy ng trapiko at gastos sa transportasyon ng bigas, inaasahang gagaan dahil sa bagong bukas na bahagi ng Central Luzon Link Expressway. Pilipinas makikipag-usap sa Iran para sa ligtas na pagtawid sa Strait of Hormuz nang inangkat nitong krudo sa gitna ng gulo sa Middle East. Half-day work-from-home setup sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa Holy Wednesday, idineklara ng Malacanang. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiyak na makikinabang ang mga magsasaka at mamimili at motorista sa pagbubukas ng Aliaga Cabanatuan section ng Central Luzon Link Expressway o CLEX. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa 4 na kilometrong bahagi ng Connector Road ngayong Martes. Ang Aliaga Cabanatuan Section o Contract Package 4 ay bahagi ng utos ng Pangulo na buksan ang mga connector road na maaari nang gamitin para mapabilis ang daloy ng trapiko sa Luzon. Ayon sa Pangulo, mula sa 1 oras at kalahati ay iikli at magiging 20 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Makikinabang aniya ng husto sa pagbubukas ng kalsada ang Nueva Ecija na nagpo-produce ng malaking bahagi ng supply ng bigas ng bansa. Mapapababa ang presyo ng bigas dahil sa mas mabilis ang pagbiyahe nito at mababawasan ang gastos sa transportasyon. Ayon pa kay Marcos, libre ang toll sa Aliaga Cabanatuan Section hanggang Disyembre ngayong taon. Ito'y para mapagaan ang daloy ng trapiko sa MacArthur Highway. Nasa 11,500 sasakyan ang inaasahang seserbisyohan ng Connector Road. Ang pagbubukas ng segment ng CLEX ay alinsunod sa estratehiyang UPLIFT o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport na layuning tugunan ng mga isyu sa krudo at transportasyong dulot ng gulo sa Middle East. Makikipagdialogo ang gobyerno ng Pilipinas sa Iran para matiyak ang ligtas na pagtawid sa Strait of Hormuz ng mga inangkat nitong krudo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos ng Pangulo sa Department of Foreign Affairs na makipag-usap sa Embahada ng Iran bukas o sa susunod na linggo. Ito'y sa gitna ng pagkaantala ng supply ng langis at pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Binigyan diin na kabilang ang Pilipinas na isang energy importer sa mga apektado ng pagharang sa kalakalan sa Strait of Hormuz. Sa ngayon ay wala pang sasakyang Pilipino na nalagay sa panganib habang tumatawid. Ang pinaplanong dialogo ay isa sa mga hakbang ng Administrasyong Marcos para panatiliin ang sapat na supply ng krudo, makatipid sa konsumo ng enerhiya at alalayan ng mga sektor na mahihirapan sa pagtaas ng mga presyo. Iginiit ng Malacanang na prioridad nitong tiyaking tuloy-tuloy ang daloy ng supply ng krudo. Inanunsyo ng Malacanang na half-day work-from-home arrangement ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Holy Wednesday, April 1. Sa inalabas na Memorandum Circular No. 116, work from home ang mga tauhan ng gobyerno mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali habang suspendido na ang trabaho sa hapon. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng vital, health at disaster response service. Pagdating sa pribadong sektor, ipapaubaya sa mga employer kung ipapatupad ang katulad na work setup. Ang nasabing adjustment ay alinsunod sa paggunita sa mahal na araw na isang relihiyosong yugto sa Pilipinas. At sa balitang pangkalakalan, pinangunahan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang pagpapawalang bisa sa 18.2 milyon na utang sa agraryo, pagbibigay ng mga titulo ng lupa at pagkakaloob ng mga makinarya at kagamitan sa mga agrarian reform beneficiaries sa Oriental Mindoro. Naging sentro ng programa ang pamimigay ng titulo ng lupa kabilang ang 78 Certificate of Land Ownership Award para sa 73 benepisyaryo.
33 electronic land titles naman ang ipinamahagi sa 25 magsasaka. Bukod sa titulo, nagkaloob din ng DAR ng isang 4-wheel drive farm tractor at isang combined rice harvester para mapabilis ang pagtatrabaho sa bukid. 110 magsasaka naman ang nakatanggap ng mga kagamitan tulad ng knapsack sprayer, pala at mga bota na magpapagaan sa kanilang mga trabaho. Ang mga hakbang ay parte ng mandato ng DAR na tiyaking hindi lang pagbibigay ng lupa kundi maging pinansyal at teknikal na tulong ang nakakarating sa mga magsasaka. Samantala, inuutos ng Department of Energy ang pagpapabili sa pagkumpleto sa mga renewable energy at energy storage project na may total capacity na 1,471 megawatts upang magamit na sa buwan ng Abril. Parte ito ng hakbang ng ahensya upang matiyak ang sapat na energy supply sa gitna ng patuloy na isyu sa langis. Sa isang online briefing nito lang Lunes, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatutok sila sa pakikipag-ugnayan sa mga developer upang makumpleto agad ang 22 renewable energy projects. Binubuo ang proyekto ng 12 solar, 6 na hydroelectric, 2 biomass facilities, isang wind project at isang 120 megawatt renewable energy storage system. Ayon kay Garin, ang pagmamadali sa pagtapos sa mga proyekto ay makakatulong upang bawasan ang epekto ng pagsipa ng presyo ng krudo para sa kapakanan ng mga Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.